So, papunta po tayo ngayon no, sa aming bagong area. At ito po ngayon yung kasalukuyang sitwasyon niya sa ngayon. So, bali marami pong nagtumbahan dito ng mga kawayan. So, yung iba, tinanggal na po natin para maging passable naman dito sa ating bagong area. So, dito po ay hindi naman siya ganun naapektuhan dahil nga siguro sa napagitnahan po itong area natin ng dalawang malaking bundok. And ang problema lang po natin ngayon ay hindi ko po alam kung kailan po natin may upload itong ating video dahil nga po sa wala pa rin pong kuryente doon sa aming lugar. So ayun no, kung mapapansin nyo itong mga dahon ng mga nyug natin dito ay medyo nasira. And dito sa part po na to is parang nalinisan po siya. So kitang-kita na po dito yung poste na pagkukuhanan po natin ng linya. So hindi po pala siya ganun kalayo. Siguro nasa 80 meters po siguro to hanggang dito sa ating pabahay ng mga alaga. Excuse me po. So dito po sa natin no, sa bagong area natin is hindi nga po siya ganun na naapektuhan. So may mga ilang puno lang po diyan na nagsipagbagsakan and karamihan po dito is yung mga sanga na galing sa taas. So nagliparan po dito at buti na lang hindi naman po siya direct na tumama sa ating mga mga pabahay. So yun, akyat lang po tayo. So kokonti po no yung mga nandito na Muscovy duck natin dahil yung mga maliliit ay kinulong ko para hindi po sila maanuhan sa bagyo noon. Ayun, so ito po yung mga bumagsak no, hindi naman siya ganoon karami. And meron din sa taas. So yung bagong kubo natin doon na pahingaan is okay naman, hindi lang masyadong makita dito. So ayun siya. Nandun din yung duyan natin. So hindi siya naapektuhan no. And ngayon ko lang napansin, malalaki na pala itong ating mga Madre de Agua. So pwede na namang i-transplant para makapaglagay na naman tayo ng panibagong mga cuttings. Uy, kulit talaga ni Tisay oh, umakyat na naman. Sisirain yata ni Tisay yung natin, bubungan ng ating pabahay. So dito, may isa lang po tayong manok dito na medyo hindi maganda yung kalagayan. So, ayan, din na lang natin ipapakita. Magulo talaga si Tisay. Sisirain mo po. Hey! So, makulit na naman po si Tisay, no? Buti na nga lang naka-recover na naman siya. So, kala talaga natin noon is magiging mortality na naman siya noon dahil nga sa nagkasakit nga siya. Mabuti na lang gumaling siya. Kaya lang sobrang kulit na naman, no? UP na naman yung isang yero natin doon. Yan, ayusin ko lang saglit. So, ayun nga dito nga, hindi naman masyadong naapektuhan. Wala na, sira na. Sira, no? At dito is yung tawag dito, yung kanal natin ay hindi pa natin totally na natatapos, pero by this coming Sunday siguro is matatapos na natin. Bali, priority lang po natin yung mga kahoy dun sa unahang bahagi ng farm para naman makapag-focus tayo dito. So, ito po yung tinamaan ng mga sanga dito. Medyo may konting baluktot tapos doon. At tinanggal ko na rin po yung sanga dahil nga sa pag magpapakain po tayo ng ating mga alagang pato ay nakakabala po sila. And kinulong ko po lahat dito ng mga maliliit nating pato dahil nga nag-aalala tayo noon. So grabe, ang dami kong nilagay na pagkain kanina pero ubos-ubos talaga. And ayun, medyo maputik lang. Pero ang kagandahan naman nito is hindi po tayo naapektuhan. And kung papansinin nyo po is iba na po yung ayos ng ating mga kulungan. So, iba na naman yung ayos. So, ito na po talaga yung ayos niya. And medyo mas maliwalas kasi pag ganito, no? Tapos, lalagyan na po natin dito ng harang sa side na to. So, yun po yung sinasabi ko. And sa taas is net na lang.
siguro paikot na po siya dahil yung balak po natin dito is yung mga Muscovy ducks natin. Lagi lang pong nasa loob para hindi po sila pakalat-kalat kung saan. So, yung mga manok natin is okay lang naman dahil nakakabalik naman sila dito. Ngayon, bali nandito po yung ano natin ngayon. Mga ibang kambing. So, yung dalawang may anak, dito ko na po dinadala. Actually, kahapon is nandito po sila lahat. Dito ko po sila nilagay. So, sinira na talaga ni. Wala, ito yung problema natin kay Tisay, no? Sisirain niya talaga lahat. So, pumapatong-patong siya kasi kung saan-saan. Wala talaga tong si Tisay. So, kailangan na rin siguro natin siyang itali. So, kanina, nakapagpakain na tayo. Bali, bumalik lang tayo dito para ilabas itong ating mga alagang kambing. Kaya lang itong mga alaga nating Muscovy ducks talaga kapag may nakikitang tao ay talagang in-expect nila na bibigyan sila ng patuka. Ayan. So, yung dalawang anak ng kambing natin, malalaki na rin. And ito yung pasaway. So, tatalian na rin po natin yan mamayang hapon. At ano na, may bago pala tayo ditong native na manok. So, gagawin po natin siyang pampalahe sa ating mga alaga. So, talisahin po siya. So, maganda po siya na. Kaya lang medyo bata pa. And doon sa farm po ng mga panabong na manok is ito is lumipad. Bali, sira na po yung bandang itaas. Pero pwede pang patungan ng yero yan. So, gagamitin natin para sa ating mga manok na panabong. And ayun, yung mga ibang manok natin is kinulong ko rin. So, ito sila yung mga Brahma. Nandito lang po sila. And itong panabong na manok natin is yun po yung pinoproblema ko, yung inahin. Dahil nga pagka nangingitlog po siya is napakahaba masyado ng interval. So, ayan. 4 pa lang po yung itlog niya. And ito na po yung ginagamit nating rooster ngayon. Dahil nga yung talisain natin is ilalaban po natin. Bali, pinapaano po natin yung kanyang kondisyon. Kinukondisyon po natin siya para maging maayos naman. So, ayun po no, bali wala naman pong masyadong nasira dito sa ating bagong area. So, nagpapasalamat po tayo doon. So, malaking factor siguro dito yung napagitnaan siya ng dalawang bundok. And ang talagang iniisip lang po natin na problema noon is itong lupa. Baka bigla na namang mag-landslide. So, sawa naman po ng Diyos is hindi naman po siya nag-landslide. Kaya yun po yung malaking pinagpapasalamat natin.